Ito mga idol, meron tayo dito ng GD 110. Ito ay naipa-wiring na. Ngayon, anong naging issue nito? Lumulubo ang battery. Lumulobo daw ang battery. Bago mga ilaw. Battery na ako eh. Nakailan na? Nakakatatlo na. Tatlong battery bago nawala yung kanyang laser. Oo, Tail light. Pati yung ilaw Park sa light. dashboard. Ilaw ng dashboard. Wala nga oh. Wala din siyang neutral oh. Walang placer. So wala din busina. Sa busina pag naandar ano. Wala. Oo, busina wala pag-aandar. So bali ito nga mga idol ay wiring na. Nakadalawang balik na doon sa pinagpagawaan. So ito, nag-convert sila dito. So alam ko dito sa black and white, ito yung pinaka-ground ng ating GD 110. So tingnan nyo naman ang wire oh. Pambahay. Wala pang i-terminal. So yan, hindi man nagagalaw yung sa fuse. So i-check natin kung bakit ito lumulobo yung battery. Yan, ito ipalit na rin yung kanyang regulator. Ang GD rin, ang problema ay nakatatlong palitan ng battery. So sabi ng ginawaan ay hindi do compatible. So yun ang ating aalamin kung bakit hindi compatible. So pasamantala pinabili ko na ng pang full wave na regulator yung ating customer. So ito naman mga idol, yung ating GD ay floated na sa ground, full wave na rin yan. So pwede dyan itong mga magandang klase TTGR na pang full wave. So ang gagawin natin dito, papalitan na rin ng battery. May bagong dala na rin battery. Yan, OD. Bago papalitan na rin natin ang regulator at general wiring natin. Ito yung wiring nila. Yan, magbuhat daw dyan agad sa una. So nangyari nga, wala yung placer, tail light, park light, at saka yung ating dashboard, at saka yung ating ng mga kambyo, yung mga ilaw ng ating kambyo. So gumamit tayo ng voltmeter, check natin 8.5. So ibig sabihin hindi nagkakarga. Gawa na tinakbo na medyo malayo-layo din, so hindi nadagdagan. So palit na rin tayo ng battery. May bago naman, papalitan na rin natin. So check muna natin mga idol yung kanyang main supply. So ito nga pala yung kanyang galing stator. Dalawang block yan mga idol to, dalawang block yan. So kailangan pag dinikit ko ito sa negative, hindi siya umilaw. So yan, dapat iilaw lang ito pagka yan, tatap natin yung isa doon sa may kulay black. So ganyan. Yan, umilaw siya. So ibig sabihin goods yung kanyang stator. At meron pa ako isang pangamaraan dyan. So kukuha na natin pala mga idol ng AC supply. Yan. So kuha na lang natin ng AC. So 20. Set tayo sa 20. 200. So kailangan pag ni-rev natin AC tester tayo, dapat umangat. So dito mga idol, kailangan natin kalasin yung kanyang wiring nila dito. So hanapin natin yung kanilang mga connection na ginawa. So hindi naman dapat ganito. Ito nyo, yan siya sabi kong bulbuhol. Wala pang mga high terminal. Yan o, kaganyan lang siya sa tornilyo. So, yan o, pang ano to, mga pang speaker to. Wala pang balot to. I-organize natin to mga idol. Pabili tayo sa kanya ng wire, pure copper. So okay mga idol, nagbuktong tayo ng wire sa kanyang negative. Pupunta ng negative ng battery I terminal. So naubusan tayo na maliit, 40 amperes na palagay natin. So pwede na rin to. Yan, para mas magandang tingnan. Okay, pati yung positive niya mga idol, lagyan din natin ng I terminal. At ikakabit natin dito sa bago niyang battery. Yan. Okay, konting paliwanag lang tayo dito mga idol sa kanyang socket ng regulator. So ito yung kanyang output to. Galing ng ating stator, yan, dalawang dilaw. So itong ating red, ito yung ating papasok ng ating positive ng battery.
Bago itong black white, ito yung kanyang negative. Itong orange, ito yung papunta ng kanyang ACC, accessories wire. So paano connection? Dito sa kanyang TTDR na pang full wave, kahit magkabaliktad dyan, itong dilaw at pink, dito nyo lalagay sa dalawang dilaw ng ating socket ng regulator. Yung sa stock, so ikakat natin mamaya yan. Bago itong green, lalagay natin dito sa black white. Bago itong red, lalagay natin dito sa color coding nya red. At bago itong black, yan mga idol, ilalagay natin dito sa kanyang kulay orange. Yan, ito ang ACC wire ng ating GD110. So ganun lang ang connection yan. So okay mga idol, ginawa ko, magkatapat naman sila. Yung kanyang negative katapat ng black and white, bago yung kanyang red katapat din papunta ng ating positive ng battery, red to red. Bago yung ilalim niya yung dalawang dilaw ang galing stator, sumakto din naman dito, so wala problema yan kahit magkabaliktad. Bago yung kanyang black, pumunta din sa kanyang ACC wire. So magaling na ikat pa natin tong wire. Ginawa ko na lang ay plug and play. So hindi pa to tapos kasi wala nga yung kanyang mga placer pa. Susunod pa natin yung kanyang wiring. So check natin yung kanyang volt reading, nagcha-charge. So baliktad. Check natin mga idol. So 15. Rev natin. So okay, maganda yung kanyang charging system. So okay pa naman yung mga idol kahit pa 15.3, okay pa yan. Huwag lang abutin ng 16, 17 at maaari pong lumobo yung ating battery. So ayusin lang natin yung kanyang mga ilaw pa, yung kanyang flasher, tail light, park light at saka brake light. Ayusin natin yan yung mga idol na regulator. So okay na tayo just pa sa kanyang charging system, walang problema. Ibot sa stator, nagpalit lang tayo ng regulator at malfunction na. Taas baba yung kanyang supply kaya pinalitan natin. Ngayon may kabit natin to, may headlight siya. Ang problema wala siyang flasher, so palit din tayo ng flasher relay. Sira yung kanyang flasher relay. So ito yung kanyang papunta, ito yung common nya. Ito galing ACC natin, bago ito yung ating common papunta ng ating switch. Hindi yan, ito pinakagitna. So ngayon pag flasher tayo, wala. So chinek ko naman yung kanyang mga bulb, wala masunog. So ngayon binalatan natin to. So may napansin tayo dito mga idol, putol. So check natin kung ito na nga yung kanyang flasher relay, yung common. Check lang natin dulo, para na corrosion. Yan. So ito nga mga idol, yan, pa-flashing na siya. So para tayo ay makasigurado, halupan lang natin yung wire. Maitim na yung kanyang wire, corrosion na. So ito yung kanyang kaduktong kabila. So pagduktongin muna natin pasamantala mga idol. Yan, pinagduktong natin pasamantala. So check natin kung pa-flasher na. Yun, gumana na mga idol. Tingnan natin sa ulit. So nilinis na din natin yung kanyang pinaka switch, trigger switch na kanyang flasher. Tingnan natin sa kaliwa, sa kanan. So yan, dapat ganyan kailangan mga idol ang pag-check. Kailangan talagang check ninyo lahat ng wiring. So ayan, meron na rin siyang headlight. Kapasin ko lang sumasabay. So medyo malakas ang kain ng kanyang flasher. Papatay muna natin headlight. Ngayon sa tail light at saka stop light natin,
Lagay lang natin alligator negative battery. So ito yung kanyang sa headlight, sa taillight niya. Itong may kulay na white. Ano ba itong kulay ito? White, brown, at saka black white. So yung gitna, ito yung taillight niya. So kailangan natin taillight, tingnan natin kung iilaw mga idol. So yun, meron yung white nya. Ang taillight nya mga idol ay ito. Ang kanyang stoplight ay kulay white. So tingnan nyo kung iilaw. Pag nag brake tayo, yun umilaw. Kasi nyo mga idol, umilaw. So dito hindi umiilaw. Ibig sabihin mga idol, pundi yung bulb na rin. So yan, nasolve na natin yung brake light, tail light, bumbilya lang papalitan. So ito, nagkaroon ng putol ng koneksyon. So open na natin, flasher. Yan. So ang nawawala sa kanya dito, yung sa cambio daw, wala na rin ng neutral. So hanapin natin. Ito yung sa kanyang indicator, gear indicator, ito yan. So check pa rin natin yan kung bakit nawala yung kanyang pati dashboard ng ilaw. So ito yung common ng kanyang flasher mga idol, hininang natin. So ganyan ang nagwa-wiring mga idol, hihinang ninyo. Kasi pag bull lang ginawa nyo dyan, tatanggal din yan. So okay mga idol, ito nagpapalit tayo ng mga ilaw sa kanyang dashboard. So ito yung kanyang neutral. Nalagyan na natin, mga sunog, dami oh. So kulang yung dala niyang bumbilya din eh. So yan oh. Ito lang sa inyo, dami sunog. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, may natitira pang isa. So ito yung neutral mga idol, neutral light yan. So yung kanyang pinaka tail light, sunog din. Ito yun, yung malaki. Yan. So yung pinagpalitan ko dito, meron ako ditong kulay green. So ang ganda naman tingnan, kulay green yung kanyang pinaka tail light. Oh, medyo maliit. Maliit. Yan. Pag nag high beam tayo yon, iilo dun sa kanyang panel. So yan yun, high. Yan yung neutral. Pag nag permera tayo, mawala na yan. So ito, permera. Yan yun, yung kasabay ng kanyang taillight sa likod. So permera pa lang nakukuha natin dito kasi nga check pa rin natin yung kanyang gear indicator. Parang may problema din. So ito naman dalawang ito, yan sa GD, ito yung sa kanyang right flasher at saka left flasher, neutral at saka yung high ng ating sa dashboard. So balik lang natin ulit. Dami sinunog. Baka na nag-overcharging ito mga idol. So okay, naayos na din natin yung kanyang dashboard mga idol. Kulang na lang ng dalawang bulb, yung kanyang pang tertiary at saka yung kwarta. So ngayon, i-apply naman natin ngayon dito power apply, one relay setup. So pagagaanin natin yung flow ng kuryente para maging stable yung current na nilalabas from 12 volts battery natin. So ito, hanapin nyo lang to. So hindi ko na naipaliwanag sa inyo mga idol ng buong detalye kasi masyadong magtatagal yung ating video. So basta ito ay galing ng kanyang susian. So dito tayo magtatap ng ating 86. So hanapin natin dito sa relay yung ating kahit 86, 85, isa naman yun. Bago yung number 30, positive ng battery. Number 87 dito papunta. So ito galing ng ating ignition switch, pupunta yan dyan sa huli. So madadala na yan yung kanyang dalawang switch, left and right. Babalik yan paparito at susupplyan naman ito. So ganun ang mangyayari dyan mga idol.
So okay mga idol, pagka kayo magpa-power up rin, patitibayan nyo rin yung negative. So kung mapapansin nyo, ito yung number 86 natin, ginawa natin siyang negative, at yung number 85 dito natin connection galing ng ACC, magsisilbing trigger ng ating relay. Bago number 85, pinadaan ko dito sa wire na papunta dito sa negative ng battery. Bago yung kaduktong na rin, meron siyang terminal, yan o, I terminal, bago ilalagay natin sa body ground para yung negative niya ay intact. So tapos hihinangan lang natin to. So guys, paano nga daw mga idol install ng hazards, kung anong hazards sa inyong motor. So kailangan nyo lang ng diode. So wala akong makuha 3 amperes, bumili ako kanina. So 6 amperes, so pwede din naman yan. Pero kung may 3 amperes, mas maganda para malit-lit. Kailangan nyo ng on-off switch. So ito, sambay ka ilalagay ito. So ito, papunta to sa right and left placer. Yan, turuan ko na kayo. Kahit alin dyan, kahit magkabaliktaran. Bago ito, ilalagay nyo sa common ng ating placer. Yung nagbiblink na, yung galing na ng ating placer relay. So sa Suzuki GD, ang kanyang common. Tapos itong dalawang ito, sinabi ko sa inyo kahit magkabaliktaran, ito yung kanyang sa placer, right and left. Sa left niya mga idol ay pure black sa GD. Ang kanyang right ay light green. So itong black white, yan po ay yung ating negative ground. So dito nyo itatap yung isa dito at saka isa dito sa black. So ganun lang ang pag-ano ng hazards. So pag di kinaya na inyong placer relay, palit kayo ng pang Rusi. So yun, kaya yun. So okay mga idol, ito na yung finish project natin. Yung dating walang placer, walang tail light, walang brake light, walang stop light, walang headlight. So yan. So naka-hazards tayo at nagpa-install na rin yung customer natin ng hazards. Nag-install na rin tayo ng hazards. Nakita nyo naman sa aking video kanina. So meron na rin siyang headlight, functional na, high and low. So yung passing, okay. Yan. Bolt reading. Yan. So kung tataka kayo bakit nagto 12.9, napakalaki po ng kanyang bulk ng placer ng GD. Hindi nga po kinaya yung ating placer relay. So sinira lang niya yung aking isang placer relay, kaya pinalitan natin ng original na pang Rusi. So may tail light na rin, mayroon na rin brake light. Yan. So yan ang mga pinalitan natin. Brake light, saka yung tail light nya, regulator, battery, at saka inayos natin yung kanyang panel gauge. Yan, yung pinaka dashboard nya. So medyo may ano na rin yung kanyang gear indicator, yan. So meron na siyang permera, segunda, yung tersyera niya mga idol wala. So kwarta, so ang nawawala lang tersyera. So wala tayong magkumparahan dyan kundi papalitan na ng gear indicator, pero para sa akin okay pa naman yun. Ang malaga may neutral, may permera, may segunda para pinaka indicator mo kung nasang kang gear. So yun lang mga kabakas. Isang araw at kalahati natin ginawa at inayos natin lahat ng wiring kasi nga hindi maaaring basta-bastahin, at dahil ito ay 3 battery na sinira. So yan, na-check ko naman yung stator, medyo may mababa lang ang supply, pero okay naman, ipapunctional pa naman, stable. Yan, 13.8. So hindi na natin na binuksan at magdodoble trabaho pa, mabubuksan lang. So pakikiramdaman pa rin natin mga idol, kaya ito kung halimbawa nagkaroon pa rin ng problema ng charging system, stator na po ang problema naman. Pero sa tingin ko naman ay okay pa. So yan, okay na, ganun lang. Basta doon sa mga may mga motor, kahit anong yung klase ng inyong motor mga idol, basta carb at wiring ang problema, dali nyo kay Kabakas Moto Gen Vlog at gagawa natin ng paraan para maayos lahat yung kanyang wiring connection. Yun lang mga kabakas, peace out.